Philippines against Blacklist International. Kung maalala natin, unang laban din ng RSG. Nung week number 1, ito yung pinanggulat nila against Onyx Philippines. So I think, kung gagana to, Yan yung itutuloy-tuloy na. Diba? Yan yung aabangan natin dito sa mismong laban. Lalong-lalo na puro pasugod din yung composition na meron ng Blacklist. Game number 2, kailangan bumawi at kailangan makaisa na ng RSG against Blacklist International. Matutuldukan na nga ba ang paghahari ng Blacklist against RSG? O ito na yung tuloy-tuloy muli para sa mga agents? It's a collect and select for RSG Philippines. Kasi di ba, nagre-research sila. And this time around, madami silang kinolect na information. But sometimes, you need to select kung ano muna yung mag-work and ano yung ma-execute nyo talaga na bagay sa playstyle nyo. And actually, gusto ko yung sinabi mo kasi yun yung maganda no? Hanap ka lang muna mga bagay na gumagana or sa mga hindi. Then tsaka mo pag-eksperimento. Tsaka mo itatry kung gagana. Pero dito sa emblem build natin, feeling ko may mga gana rin Gana nga rin talaga. Pero medyo kinakabahan din ako agad kasi Little Wanderer pa lang yun, pero 4 agad yung mamamataan natin. Mukhang kung nagkataon nga yun, 4v4 teamfight agad Oo nga, no? Tsaka kung mapapansin natin na sa mga roamers, pinapagana na talaga nila yung Quantum Charge. Pero ngayon, Uy, Rene J, ma-flipper, pero aabutin pa rin ng mismong normal skill lang ni Aqua. First Blood ay kanilang nakuha. Additional 200 gold para kay Aqua. It's going to be a wow for Aqua na nga lang din. Kasi look at this one. Grabe, kahit sa loob ng tore, papatayin na sila. RSG, mukhang ito na naman sila. Makukuha na naman yung control onto the early. Ang ganda ng reset na ginawa ng RSG dito. Game number 1, medyo, action kung action, pero medyo naging mabagal. Pero sabi ng RSG, sige, activate na natin yung Task Force RSG and Nats. First Blood leader dito sa ating Season 12 with 5. Edward naman ay 4 at Kyle TZ 4 din. Pero RSG, libreng turtle para sa kanila. Hindi makaka-contest ngayon ng Blacklist kasi namatay kanina si Rene J. So ang tinatry nila, pondohan yung kanilang gold lane. Unfortunately, ready din doon ng RSG. And speaking of pagiging ready, pati nga itong purple buff, ready lang din silang kunin. Level 3 pa lang ngayon si Edward. Penalty zone, kumonekta na rin naman. Mukhang si Irad, delikado yung buhay niya. Nakuha pa rin ba? At mukhang hindi, naagaw pala yun ng RSG. Dives in, Edward, delikado yung buhay niya ngayon. At nandun yung burst na magagaling kay Aqua. Nilunod niya ang mga miyembro ng Blacklist. Grabe, in-overload lang nila dito yung Blacklist International, leaving them no space for Rene J to push through sa kanyang plano. And mapapansin natin, even Edward wasn't ready for that kind of skirmish from RSG Philippines, knowing na nakikita nila nag-regenerate pa lang sila. Uy, pero hinatak dito. Eman, ay burst na nga. Grabe nga naman. Ayun yung sinasabi natin na kapag may ultimate yung Kaja, combo nung carry, matik may mapipick off. Oo, talagang iaasahan natin yan. Pero Sensui versus Nat. Ang sakit ng damage ni Nat! Grabe yung hapdi. Dito natin makikita kung bakit siya nagli-lead doon sa First Blood. Hindi nga lang to First Blood Kumbaga, alam lang kasi niya kung ano yung kaya niyang patayin Edward dito with the slash. Unfortunately, masyado ring makunat itong si Nats. Grabe no, yung capability talaga din Nats dito to go head-to-head against any members from Blacklist International. Talaga na ma-maximize yung potential of Etarisla. And even with the revenge strike kasi, di ba, totally yung mini kuryente kasi kahit ihagis niya yung maso, yun talaga yung dumadali sa opposing side. But for Blacklist International, ang statement game dito is kailangan silang mauna, hindi sila maunahan. Yun nga, speaking of unahan, inuunahan na ng RSG, nakapwesto na ni Irad. Mag-check doon sa may mahabang push, hahatakin siya. Nahatak siya pero nabalibag doon si Oheb. Walang magagawa ang Blacklist International sa aggression na binibigay ngayon ng Raiders. Pero naagaw din naman ni Sensui at nabawi ni Sensui. Pero dahil doon, alam nila na walang retribution itong si Sensui at libre pagong na naman most likely para dito sa RSG. Task Force RSG is up. At pasag na rin yung Torres sa ibaba. Parang sumigaw pa nga doon si Irad, parang eto na, nakakabawi tayo unti-unti chill lang. Display na lang muna, wala masyadong lalalim. Speaking of which, kita naman natin, kahit lumalalim mga to the jungle side si Nats, but still he ensures na hindi makakapag-push off ng lane doon si Edward. And ngayon, Edward,
at ang buong kupunan ng Blacklist kailangan din kumapit. RSG with 3.3k gold lead. Napakaganda ng early game na pinapamalas nila. Nabasag at na-maximize yung energy shield doon sa may bandang ibaba. And dito rin sa itaas halos naubos na dito ni Nats. Makikipagpalit na rin ng lane. Itong si Eman. At talagang liniliteral niya na napayaman Grabe ang nga. kanilang pinapamalas. Kahit na namatay siya nung early, may bawi naman talaga ngayon ang RSG Philippines. Meanwhile, for Blacklist, Bawi tinatry ba? din nila ng trade doon sa may bandang ibaba. Nandiyan yung ultimate mga galing kay Oheb just to secure the trade on the turret. Mukhang magiging effective at magagawa naman ng Blacklist International yung kanilang pakay. Pero nandito na ang mga miyembro ng RSG. Maghahabol ba sila? And that's with a flicker. May flicker din doon si Haji. Medyo nakakagulat ang mga pangyayari dito dahil RSG Philippines ang mas aggressive against Blacklist International. We've seen their attempt doon sa may bandang top. But the problem with that is, ready rin kasi dito yung mga Mystic Injunction and Mystic Projectile kasi ni Aqua. Which is a really great deal for RSG Philippines kasi aside na nga lang din doon sa matuturing natin mini-stun, is meron din kasi silang instant burst. Naka-Impure Rage pa dito si Aqua. As well as si Eman ngayon, payaman pa rin siya. Wala pa. Masyado nakaka-stop from him from Yun Blacklist. nga eh. Actually, nabanggit mo si Aqua, no? Kasi nung interview, sabi ni Haji, yung ano daw, yung gourd, pamalit daw sa Eve kasi mas mabilis yung cooldown. Yes. May slow, pero mamaya na yan! Ay, grabe nga naman yung full barrage. Full double kill din ang masesecure ng RSG. Haji! At mukhang hindi nga lang ganun ang gusto pa nilang kunin. Tinatry pa nila pero alam ng Blacklist hindi nila kayang pumalag as of now. And RSG, napakalupit ng early domination na ginagawa nila. Yeah, pero going back doon sa gusto ko sabihin, no, ito kasing gourd, ginagawang pamalit sa Eve, di ba? Medyo matagal ang ultimate ng Eve and Aqua, kaya niya kagad tumunaw, or ng gourd, kaya Oo. kagad tumunaw, plus the slow na nanggagaling dun sa mga projectile na meron siya. At libreng turtle muli para sa RSG, tuloy-tuloy ang pagbalon ng kanilang kalamangan. And maganda actually yung ginagawa dito ni Light, aside from what Nats is doing, talagang ini-establish yung dominance, nag-aaurahan sila, Yeah. di ba? Oo. And aside from that, kita mo, nakita niya hindi man natin masyado ma-out-represent Sui, edi ilayo natin siya sa mga objectives. Yun talaga yung napapansin natin na ipinapamalas ngayon ng RSG. Babasag din sila or may attempt sila na magbasag doon sa may middle lane. Buti na lang ay naprotektahan pa ng Blacklist International. Pero kung sila gagawin ha, dahil dito Nagtatago lang. naghahanap na magiging target. Pero nakatunog kasi si Oheb. Oo. Kaya lang ang problema, hindi na nila mapoprotektahan yung gitna. Medyo nakakayamot din kasi yung lineup ng RSG eh. Kung hahabulin mo at itatry mong patayin si Aqua, magiging problema nyo naman si Eman. Yeah. Diba? It's either of the two na nakikita natin. Lagi din silang magkasama sa teamfight. Ang layo nung dalawang heroes na yan. Ang layo ng dalawang players na yan. So, mahirap for Blacklist na pumick off ng isa, pumatay ng isa, kasi may isa pang matitira. Tsaka ang hirap ng buhay ni Rene J dito kasi kung papansin nyo, papalapit pa lang siya, looking at this instant replay, isa na rin siya sa pinaka-nahihirapan. Ayun, no? Ayun, no? And aside from that, lang ganda nung pag-enable nila dito ng posisyon ni Emo, the full barrage. Grabe nga. As you mentioned, that's a full double kill going to RSG Philippines. And each and every time kasi na nag-check din ng bushes dito si Sensui, there's Nats on the lookout for him. He's the walking CCTV right now for RSG Philippines and looking at the item builds. Kaya rin naman pala ganun yung epekto ni Aqua. That's a nice spin one and glowing one on his arsenals. Yan, napakabilis mag-clear din kasi ng isang gourd. So, ngayon gumagana ang hero na to, no, against Blacklist International. And for sure, meron dyan sa English desk na masayang-masaya at ngumingiti. Meron. Shoutout kay JC Rezabek, aka Naisu. Isa sa mga gourd user at Si, malulupit. By the way, global yan, top Si global. General Tuna. Oh, si General Tuna. Pero ngayon sa ibaba naman, si Irad. Ay, kanilang bibigyan pero may kusina pagsagot, Natunaw doon. Etong si Nagmamadali. Rad, naghahanap ng counter. Grabe nga naman ang penalty zone magagaling kay Nats. Pati na rin si Light ay may set up. Dalawa yung kill na masesecure ng RSG. Hindi pwedeng wala silang bawi. May bawi, may kapalit. Pero yung aura doon sa Torre ay nagamit na rin. At ngayon, Lord ay available para sa RSG Philippines.
damage received. Talaga nangunguna si Sensui dito. Siya yung ready. Siya yung sinasalo niya. Binibigay niya yung buong katawan niya para lang ma-absorb. Nagiging sponge siya doon sa mga damage na Yes. binibigay ng RSG. It's raining crowd controls for RSG Philippines kasi napapansin nyo, kapag tumalon na dito si Nats, sasabihin nila, tumalon ka na, sige ako naman. my turn. Oo, si Aqua sa likod. Tapos na kayo magsitalunan, sige, magbibigay na ako ng confetti. Yun nga. Diba? Yun yung masigabong palakpakan na pan-deliver dito ng Party. damage ng RSG Philippines. Whilst for Blacklist kasi, more on pick-off kasi yung gusto nilang i-attempt dito for RSG. But what will happen kung hindi sila masyado nagbubukod-bukod? Yun Diba? nga. At saka, ito yung literal na type all chat. My turn. Tapos yung all chat, target lock Oheb. Yun yung ginagawa dito ngayon ng RSG, no? Pero 2 beses pa lang naman namamatay itong si Oheb. Si Edward kasi, alam niya yung role niya eh. Kailangan kong makaset up, kailangan kong mag-absorb din ng damage in a way. Pero kasi alam natin eh, yung nature ng hero na to, hindi naman super tigas, di ba? Malambot din itong isang Arlot na umaasa rin sa mga regeneration na kukuha niya. Kada skills na meron siya. Saka yung setup talaga kailangan niya yun. Ang kaso nga lang, masyadong malayo. Masyadong nandun sa likod yung mga dapat niyang set-upan. Yeah. Papalapit pa lang siya, yung buhay niya, unti-unti nang natutunaw. So, this is definitely a problem for Blacklist International. Pero kasi nakita na natin to, gumamit na sila ng carry kanina, kaya okay lang naman din yata. Pero yung full barrage, ilalak doon agad. Dives in mula kay Nats, makasecure ng 2 mula sa penalty zone. At nandun si Light. Sabi sa inyo, kung tumalon ka na, ako naman ang tatalon ngayon at mukhang RSG. Gusto nilang bumawi at patagalin ang serye. Raiders forcing a game.